Magandang hapon, Leia. Nagbigay na ba ng detalyadong impormasyon ng PNP sa pagkakahuli kay Apollo Kibuloy? Magandang hapon sa iyo, June. Matapos nga, June, yung isinagawang pagdinig o hearing ng ilang senador dyan sa Davao kaugnay nga ng operasyon na isinasagawa ng mga pulis dyan sa KOJC compound. Patungkol naman sa paghahanap dito kay Apollo Kibuloy ay nagbigay ng 24 na oras na ultimatum. Ito, may nagtatanong dito Ayan shoutout muna tayo kay Joey Mendoza, watching from Zamboanga, Sibugay Province. Shoutout sa iyo Ito may nagtatanong dito. Idol, bakit nakatakip ang muka? Sana ipakita para malaman natin kung si Kibuloy ba talaga yan. Ako'y naniniwala, no? Sa akin, hindi naman siguro magsisinungaling yung si Torre, no? Or di kaya yung mga kasama niya diyan. Pero kasi kailangan maging transparent tayo, 'di ba? Huwag niyo sanang itago yung mukha ni Kibuloy kasi grabe yung krimeng ginawa nito. 'Di ba? Grabe naman, VIP pala ito. Abalos. Alam ko si Abalos yung nito namumuno sa mga ganyang no? Pero dapat pinakita sa publiko at hindi biniblurred yung mga muka. May isang matanda, nakita ko yung isang matanda na nag-viral sa Facebook, nagnakaw lang ng pagkain. Nung pinicturean nilang ganyan, kitang-kita yung mukha, hindi naka-blurred. So ano yun? Pag mahirap ka, okay lang na makita yung mukha. Pag mayaman ka, may power ka, son of God ka, ganyan na, VIP na. Diba? Ang pangit Hindi pantay. Diba ang batas, pantay-pantay, walang mahirap, mayaman? Ang pagkakaalam ko sa batas pantay-pantay. Walang mahirap, mayaman. Pero hindi nasali yung Diyos doon. Pag Diyos ka siguro, anak ka ng Diyos, baka ganyan nga siguro. Diba? Kaya ang title natin ganyan, no? Ang title natin dito, hindi si Kibuloy ang hinarap. Okay, tayo yung nagtatanong. Si Kibuloy nga ba ito hindi? Kasi kahit dyan sa comment ngayon, marami pong nagtatanong kung si Kibuloy nga ba daw ito o hindi. Okay? Siyempre, may sasagot ng si Kibuloy yan. Siyempre, meron ding nagdududa. Siyempre, meron din sasagot ng hindi. Kanya-kanyang yan. Kanya-kanyang pagtingin. Diba? So, eto na. Tuloy natin to. At mga PNP para lumutang itong si Kibuloy. At kung hindi... Katulad ni Ma'am Mary Joy Candido, hindi yan si Kibuloy. Sa kanya yun. Diba? Sa kanya yun. May kanya-kanyang dito. Kasi may sinasabi nila, ba't daw, malaki daw yung tiyan. Iisa daw yung abs. Magsasagawa sila ng final assault. Nasa kote na huli na no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun practically, napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha. Yes! No choice ka na. Kaya yung pinapakalat nila na sumuko si Kibuloy, isa pong malaking kasinungalingan yan at isa kang malaking hangal kapag ikaw ay naniwala sa mga pinagsasabi nitong mga bayarang vlogger na to na si Kibuloy ay sumuko. Diba? Oo, tanga ka kapag naniwala ka dun. Uto-uto ka. Siyempre, ito ilagay mo yung sitwasyon mo na nandun ka sa isang lugar tapos napapaligiran ka na ng kapulisan. Anong gagawin mo? Natural, mahuhuli ka. Sumuko ka man o hindi, huli ka pa rin. Diba? Pagpalagay natin, nasa bundok ka na. Nasa bundok ka na. Nandun si Kibuloy sa bundok. Ba't ka susukoy? Nasa bundok ka. Diba? Pagkakataon mo na yun, chance mo na talagang makapagtago. Ba't susuko ka? Diba? Kaya ito, si Bayaderos, itong banatbay na to, itong inutil na yan. Ako, shout out na lang sa mga naniwala at nauto ng taong yan.
Ito kasi yung ginagamit niya. Magaling siya sa pagsisinungaling. Itong bayad-bay na to. Ang dami niyang nauto eh. Halos yun na yun eh. And I explained it. Sabado pa lamang ng bandang 1:00 ng hapon ay plinano na ng Davao Police ang gagawing final assault sa pinagtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 na co-accused nito. Linggo ng umaga, sinabi ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre na nag-deploy na siya ng 500 Special Action Force at 500 Special Weapons and Tactics at tauhan ng Regional Mobile Force Battalion para pasukin na ang ACQ School of Ministry na pinagtataguan ni Quiboloy. Subalit, nakatanggap sila ng surrender filler. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng fillers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging fillers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na. Wait lang, may ads. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na anuman ang mangyari ay binili na niya si General Torre na iwasang may madamay na mga bata. At connect, ay ito ng to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, Yes. kami namatay ni Inocente, it will go the line, and the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Ito kasi yan. Dagdag ni General Torre. Ito kasi yan, pag may bata, kahit maganda nga naman yung ginagawa ng kapulisan natin, masisisi pa rin yung presidente, yung mga kapulisan, no? Kaya pansin nyo, dyan sa rally nila, may mga batang pinanghaharang nila para gusto nilang, sinasadya talaga nila na masaktan ng kapulisan yung mga minor dyan. Para yun yung gagamitin nilang bala, no? Panlaban sa ating kapulisan. Strategy po yan ng kalaban eh. 'Di ba? Ganun talaga. Buti na lang walang talagang namatay na bata. Pero alam mo, pag may namatay na bata, yung mga kulto, tuwan-tuwa yan. Kasi magagamit po nila yan laban sa ating gobyerno. 'Di ba? Ma'am Minwa Maria, shoutout. Wala nang susuutan si Quiboloy kaya't napilitan na itong Ay, katulad dyan, Bakit biniblurred yung mga muka? Si Quiboloy naman yan. Bakit biniblurred? Pero pag normal ka na magnanakaw ng pagkain dahil gutom ka lang, kitang-kita yung mukha mo dun. Ano ba to si Quiboloy? VIP? Importante ba to? Ako, sa tingin ko, bias talaga. May pagka-bias dito eh. muko. So, bottom line, Ay, shoutout kay PJ Reacts Support po natin yan. there's no other options but that there's no other outcome but he will fall into the government hands. Nanindigan din si DILG Secretary Benhar Abalos na nasa loob lamang ng KOJC compound si Quiboloy. Yan si Quiboloy, naka-blurred yung muka. Kung talagang Diyos ka, Quiboloy, tumakas ka dyan. Mami Cho, shoutout Diyos ka, di ba? At yung nag-check ng ano mo dyan, kalagayan mo ngayon, di ba pag-aari mo yung kaluluwa niyan? Sabihin mo, pag sinabi kong stop, stop. Ipa-stop mo nga. Patigilin mo nga yung ano dyan, yung mga tao dyan. Para kang si ano ba? Sino yun? Quicksilver ba? Ipa-stop mo. Siyempre mag-slow mo yung mga yan. Di takas ka na. Bakit ganyan ka mag-reaction ballpoint man? Para kang tanga. Ay siyempre, pinaglalaruan ko lang yan eh. Yung inyong Son of God.
Lalaruan lang yan ni ballpoint man. Taliwas sa pinalulutang na impormasyon ng ilan na nagtago ito sa labas ng compound. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ayun, tama nga naman. Kaya nga nagtago ka para hindi ka mahuli. Tapos nasa labas ka, magpapahuli ka pa. Di ba? Tama siya, Balos. Di ba? Nasa labas ka ba? Nasa labas ka na, bakit magpapahuli ka pa? Shoutout kay Michelle Orfel, Afril pala, Orfel, shoutout. Ang tagal. Ano daw, sabi ni Ma'am Minwa? Sand of God. Ano yung buhangin? Sand of God. Ay, nako. Ma'am Fia Azania, shoutout. Yung sinasabi. Kay Adelia Braso, shoutout. Hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa. Oy, 352 thumbs up natin. Huwag niyo na makalimutang mag-like dyan. Yung iba mahihiyain eh. Nasa loob ka na, papasok ka pa ulit. Dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. Sa loob pala nahuli eh. Alam nga namang nasa labas ka, papasok ka sa loob, doon ka magpahuli. Sigurado po yan, si Kibuloy, lumabas po yan sa ilalim ng lupa. Kasi galing nga sa ilalim ng lupa eh. Ang nangyari, lumabas. Diba? Ay, yan. No choice na siya eh. Siguro, habang nasa loob siya, ganito yan. Uy, may tumawag sa kanya, Pastor, critical tayo ngayon kasi malapit na talagang matuntun kung nasan ka ngayon. Ang gawin mo, lumabas ka na lang. Kasi no choice ka rin eh. Palabasin na lang natin, Pastor, na ikaw yung sumuko, nagkusa. Ganun yun, mga strategy bulok. Di ba? Wala na eh. Mapapasok na yung butas eh. Susunduin ka na sa ilalim ng lupa eh. Yung ginawa. Diba? Sus, Ginoo. KO! Sinabi ni Chief PNP na Hunyo pa lamang ay 80% na silang sigurado na nasa loob lang si Kibuloy, kaya tama lamang ang desisyon ng PNP na ituloy ang operasyon at wag lisanin ang lugar. Para naman sa mga nagbigay ng mga maling Bato, pek. Sablay si Bato. Alam mo ba to? Muntik na sana si Bato maging successful sa hearing niya. Alam mo yung bakit? Kung talagang napaniwala si Tory ni Bato, aatras yung kapulisan, panalo na sana si Bato. Kaso Bato, wala eh. Kinabukasan na huli. Napaghalataan tuloy na dinidepensahan mo talaga si Kibuloy. Huling-huli ka, Bato. Bato! Ayan tuloy. Diba? Alam nyo, kayo yung sumira sa pangalan nyo. Kaya kung sasabihin nyo sa mga vlogger, mga nagre-react sa inyo, sinisira yung pangalan nyo, hindi. Kayo. At ikaw mismo ba to, ginamit mo yung Senado para proteksyonan si Kibuloy, ipagtanggol si Kibuloy. Tingnan mo, na dapat ang pag-uusapan nyo dyan sa Senado, ang patungkol kay Kibuloy kung nasaan ito. Pero sinong dinidiin mo dun ba to sa Senado? Ang mga kapulisan, lalong-lalo na si Nicolas Torre. Pero ang mga bias na isiminay, anong ginawa mo ba to? Dun ka kumampi. Halatang halata. Ang palagi mong ginigisa sa mga tanong mo, pananalita mo, ay si Nicolas Torre. Diba? Tingnan niyo mga kriminal na yan, no? Mga manyakis na yan, no? Yung mga nakamaskara. Diba? VIP sila? Alam mo, Kibuloy, kung ikaw talaga ay son of God ka, okay? Dapat hindi ka natatakot. Bakit ka natatakot? Pag-aari mo yung kaluluwa ng mga taong yan. Tinanggal mo dapat yung mask mo. Pakita mo na ikaw yan. Makapangyarihan ka. Diba? At parang
ang napansin ko kay Kibuloy dito, marespeto ngayon ah. Nakahawak sa itlog oh. Tinakpan. Marespeto. Maginoo. Marespeto pero medyo bastos. Impormasyon kaugnay kay Kibuloy at sa mga humarang sa pagsisilbi ng warrant of arrest, sinabi ni Secretary Abalos, nakakasuhan nila ang mga ito. I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects. June, ang tanungin naman kanina si Secretary Abalos kung sino-sino itong mga kakasuhan at kung mayroong Lagot kayo ha. Sabi ko nga, eto yun. Pag nahuli na si Kibuloy, kasi siyempre yung kapulisan natin, busy talaga sa paghuli kay Kibuloy, ano? Ngayong nahuli na, hawak na nila si Kibuloy, lagot naman yung mga nanggulo. Nang basto sa kapulisan, humarang, nagtago, tumulong kay Kibuloy, umanda kayo. Kayo naman ang kakasuhan. Diba? I'm sure may pasok. I'm sure may pasok dito sa mga bayaderos na to. Halos lang, kung papanoorin niyo yung mga video nila, halos naman sila lahat pasok eh. Pasok na pasok sa banga. Ay, pagbabanta pa nga eh. Diba? mga kilalang personalidad. Ang sagot ni Secretary Abalos, Hoy, thank you guys sa 521 thumbs up natin dyan. bahala na ang PNP na mag-imbestiga at magsampa ng kaso. June? Lea, papaano nalaman nila General Torre na nando doon sa building na ACQ School Ministry itong grupo o si Apollo Kibuloy? June, ang nabanggit kanina sa press conference ay mayroon silang tipster na ito ay isang babae at ito daw ay dating miyembro na disgruntled member at yun ang nagsasabi sa kanila ng kung nasaan at saan matatagpuan itong si Kibuloy. Kaya nga sinabi nila na bukod doon sa gadget o equipment na ginagamit nila ay meron silang mga impormasyon na natatanggap kaya't sigurado sila na nandoon si Kibuloy sa loob. Lea, para patas tayo, no? Kasi sinasabi nga ni Secretary Abalos na ito'y kwentong kutsero. Pero ang sinasabi ng abogado ni Apollo Kibuloy na si Atty. Torion, na ang sabi daw ay galing daw ng bundok si Apollo Kibuloy. Sinungaling ka, Torion! Alam nyo, ito si Torion, huwag niyong papaniwalaan yan. Alam nyo kung bakit? Sa interview noon kay Torion, mga nakaraang mga buwan yata yun, okay? May nagtanong, Torion, alam mo ba kung nasan ngayon si Pastor? Nag-uusap ba kayo? Anong sagot ni Torion? Hindi ko po alam at never po kaming nagkausap. O yun yung sabi niya, 'di ba? Di daw sila nagkausap ni Kibuloy. Yun pala, mapag-alaman natin ngayon na nandyan lang si Kibuloy at imposible na wala kang alam kung nasan si Kibuloy. Kliyente mo yan eh. Kliyente mo at dapat bilang lawyer, ikaw yung magbibigay ng advice sa kliyente mo. Kaya imposible na sabihin mong hindi mo alam kung nasaan. Okay? Imposible yun. Wag mo kaming binubola dito. Tapos ngayon, sasabihin mo galing sa bundok si Kibuloy. Bumaba lang para magpahuli. Sinong ginagawa mong tanga? Ha? Torion? Ang dami mo ng kasinungalingang pinagsasabi. Oo, sa mga interview mo. Gusto mo paniwalaan ka pa namin ngayon? When it's shout out. Diba gusto mo paniwalaan ka namin? Kayo, maniniwala ba kayo sa sinasabi nitong Torion na to? Loko-loko na lang po ang maniniwala dito. Nasa bundok ka na eh. Kaya nga ang purpose mo, magtago. Nakapagtago ka na, magpapahuli ka pa. Diba? I-connect mo pa yung sinabi ni Kibuloy, hindi ako magpapahuli ng buhay. O, yun yung sabi niya. Sabi niya yun ha.
Kaya Torrio naman, wag kami. Balik sa compound dahil daw inaalala niya yung kanya mga miyembro, kinausap at para Inaalala, ginamit na naman ng mga miyembro. Kunyari, concern sa mga miyembro. May namatay nga dyan, tuwan-tuwa ka pa nga eh. Kasi, bakit matutuwa? Magagamit nila yung bangkay na yun, yung patay na yun, panlaban sa ating gobyerno, para panisi ba? Yun. Naku po. wag na daw lumala yung sitwasyon. At sa narrative nga ni Atty. Torion, dinitali niya kung papaano yung pagsuko. Ang sinasabi niya, mula kay Colonel Silo, tapos kumonekta sa isang Philippine Army, tapos Kay Roque Litada, shout out. Ayan kumonekta sa gobernador ng Davao del Norte, hanggang sa napunta sa ISAF, hanggang sa napunta sa may mga kernel-kernel pa, at napunta doon sa General Macapas. Tama ba yun, Leia? General Macapas. Hanggang doon na nga yung negosasyon. Ma'am Cora Vidal, shoutout po. June, ang sinasabi ng PNP. Katulad dito, may nagsabi dito, si Joy Michael, hindi si Kibulo yan. Si Digong yan. Uy! Hindi si Digong yan. Ano ka ba? Ayan tuloy, nabasa ko. Grabe naman itong mga comment dito. Ay, naku po. Ni Secretary Abalos, malabo na ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy na nung 8 lamang o nung linggo lamang bumalik itong si Kibuloy para nga sumuko. Dahil kung mapapansin mo, umaga pa lamang ay ang dami ng pulis at napapalibot. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, sumusuko talaga yan. Si Jesus Christ na lang, nagpahuli talaga siya. Pero kakaiba tong anak ng Diyos na to kasi magtatago muna, then magtatatlong isip, susuko. Alam mo kung Diyos ka, alam mo na yung hinaharap eh. Alam mo na. Diba? Hindi mo na gagawin tanga yung sarili mo na magtatago ka tapos susuko ka. Anak ka ng tatay mo. Ay, nako. Evelyn Novinario, mega love shoutout. Ibutan na nila itong lugar kung saan nga sinasabing na doon si Kibuloy, kaya't malabo na may makapasok o makalabas doon sa building na yon o doon sa loob ng KOJC compound. Ay, salamat po sa 643 thumbs up natin dyan. Maraming salamat. Sinasabi nila, simula pa lang, nandoon sa loob si Kibuloy at sinabi din kanina ni Chief PNP na noong nagkaroon ng anibersaryo itong KOJC ay pinabantayan na niya ng maayos itong buong compound para walang makatakas o walang makalabas doon sa compound. Kaya't malabo din yung sinasabi nila na noon lamang bumalik para sumuko. Ito ay nung linggo nga. So si Roha shoutout. Dahil eto si Bayad Bay, lahat ng bayaderos, ganyan po yung pinapalabas nila. Iisang balita lang po sila, iisang pampipik news lang po sila. Iisa lang po mga sinasabi nila kasi may GC po sila. Yun yung gusto nilang palabasin. Kasi hindi nila matanggap na mga talunan talaga sila. Kasi ang gusto nilang ipahiya dito, si Torre. Kaso sila yung napahiya. Diba? Tapos si Dada, alam mo si Dada, kaninang umaga napanood ko yung live. Parang sabog, parang nakakain ng pulburon. Nagkwento daw siya ng parang may lumiliwanag daw doon sa isang building. Alam ko, napanood yun eh, yung live niya eh. May lumiliwanag daw doon sa isang building, parang may party daw doon. So gusto niyang palabasin, mga anghel yun. Pagkatanga! Nakapulburon ka ba, Dada? Sila ni Jiggy Barra yung nag-uusap-usap doon. Na meron daw lumiliwanag doon sa isang building. Gumagawa ng kwento ang animal para lang may makwento. Para lang makapang-uto, para sabihin nila na powerful yung kanilang disappointed son of God. Yung mga nagko-comment naman doon, uto-uto. Wow, praise the Lord. Sabi doon. Naghihimala talaga si Pastor. Yan yung sabi dun Balikan niyo yung live ni Dada. Yun yung kwento niya. Parang mga tanga. Ang dami ng bantay. Nasa 1,000 mga pulis na yun, June. Yung bang larawan na yun, Len, na nakikita natin ngayon, yung ba si General Macapas na nakipag-negotiate doon kila Atty. Torion sa picture na yan, Leia?
Tama ka dyan na June, kasama din itong si General Macapas. Ito yung head o director ng intelligence group ng Philippine National Police. Pero ang nabanggit doon sa mga statement nitong si Attorney Torion. Kung si Dada nag-i-imagine, si J. Guevara naman nananaginip. Yan po ang talagang grabe pagkasabog ng utak. Ngumunguya ng pulburon. Diba? Na parang ang pinagkakatiwalaan nitong si Pastor Kibuloy at naging bahagi ng negosasyon ay itong ang ilang tauhan ng ISAF, ng Armed Forces of the Philippines, at itong mataas na opisyal naman ng PNP ay itong si Major General Benjamin Silo na direktor naman ng Area Police Command Eastern Mindanao, June. Kasi sa narrative pa nga ni Atty. Torion kanina, lumalabas si Ginoong Kibuloy pa daw ang namili kung saan siya pupuntahan nung building na yon, Lea. Ang sinasabi kanina ng PNP at nito si Secretary Abalos ay doon mismo nila nakuha sa loob. Pero kung doon sa eksaktong building ay wala naman silang binabanggit, At ang sinasabi nila, para nga maiwasan na yung madugo dahil magsasagawa sila ng final assault, ay pinagbigyan nila itong mga hiling nitong si Apollo Kibuloy, June. Meron bang nakaambang promotion doon sa mga... Tangin na may nag-comment dito, sabi ni Ernesto Garcia. Idol ballpoint si Boss Dada, matamlay at maitim ang noon niya. Sign na yan na may sakit siya sa ASF na parang sakit ng baboy. Putangin na, anong tingin nyo kay Dada? Grabe naman kayo makapang bash kay Dada. Ay na. Yung noon niya kasi dito, yun, sign yan na may lahi siyang kanal. Utang ina mo ka, Dada. Gago ka. Tauhan ng PNP na nagsagawa ng operasyon, Lea? Wala pa silang nabanggit tungkol dyan, June, pero dati ay... Big Time TV shoutout. Ay, salamat po sa 732 thumbs up natin dyan, ha. Lumutang niya na kung sino ang makakahuli dito nga kay Pastor Kibuloy ay may magandang pwestong ibibigay ang PNP, pero kanina ay hindi yan napag-usapan. So mag-abang tayo sa mga susunod na araw kung ito bang si General Torre ay mapopromote. DPM, yung lolo ko namatay. Paano nakaluluwa nun? Sino napipirma? Ay, hindi po makapirma si Kibuloy ngayon kasi nakulong nakakulong pa yung may-ari ng kaluluwa. Siguro pag nakalabas, pwede na niyang pirmahan yun. Baka may mga tanong kayo, sasagutin ko naman. Wala namang problema Yung itatanong mo sana kanina, yung pabuya. Hindi naman may iwasan na itanong yun. Tama ba, Lea? Kasi kasama naman talaga yan doon, di ba? Tama yan, June, Although hindi nila sinabi doon sa press conference at wala na rin tayong pagkakataon na maitanong yan at nagmamadali Di namunta niya yung shoutout to, sila sa kanilang mga oras ay doon sa unang bahagi ng press con sa may bandang unahan ay sinabi nila na meron silang tipster na babae. Lasa lang, Lea. Ano ang susunod na kabanata? Sa ngayon, ang hinihintay na lang ay yung commitment order nitong sina Pastor Apollo Kibuloy at yung 4 pang co-accused nito. Dahil kanina ay nung nag-return ng warrant ay papel lang o yung warrant lang mismo at hindi kasama itong mga akusado dahil nga nagsasagawa ng press conference at dahil na rin daw sa usaping pansiguridad kaya't hindi dinala ang mga ito sa korte at hindi rin nagbigay ang korte ng commitment order. At ibig sabihin nun, mananatili sila dito sa kulungan o dito sa PNP Custodial Center sa loob ng Campo Crame, June. So nasa Camp Crame si Kibuloy ngayon. Diba? Kibuloy, kung anak ka talaga ng Diyos, kung makapangyarihan ka, tumagos ka dyan. Mag-teleport ka. Kung kaya mong ipa-stop, ipa-stop mo yung kaso mo. Kung feeling mo ikaw yung may-ari ng sanlibutan, lumabas ka dyan ngayon. Diba? Pakita mo. Baka palakpakan pa kita. Pag naghimala ka dyan ngayon, Kibuloy,
Papalakpakan kita, pero sayang, walang pluk-plukan dyan eh. Hindi ka makapluk-pluk dyan. Walang chicks dyan, Kibuloy. Hoy! Kulungan yan eh. Di ba? Hindi ka makaano dyan, maka-score. Oh, last na lang talaga, Leia, kasi nakita ko yung video na yan, merong dumaan sa medical procedure, dumaan sa proseso. Tama ba? Tinakpan pa yung mukha ng mga animal na to. Mugshot. Ito ba ay bago sila iharap sa media? Kanina lang ba yun o kagabi pa yan? Pagdating nila June ay sila ay sinalang sa booking procedure, kinuha din ang kanilang medical at physical examination. At maging kanina, no, bago sila lumabas doon sa PNP Custodial Center, ay sumailalim din sila sa medical at physical examination. At pagdating nga nila June kahapon ay o kagabi o kanina madaling araw ay Sabi ni Alex, may babasahin lang po ako Sabi ni Alex, Boss, si Jay Guevara matakaw yan sa Kalingap. Halatang halata naman po sa pagmumuka. Halatang halata naman. Ay na. Kahit tingnan pa natin yung mukha niyan, halata namang matakaw eh. Diba? Halos pati kaldero kakainin nito. Kitang-kita naman. Jay Guevara pa ba? Hindi lang matakaw yan. Manyakis at budol pa yan. na medyo mataas ang BP nitong ilan sa mga ito pero hindi na binanggit. Salamat po VMB Imutira Vlog sa patamsak nyo daan sa ating live. Sino-sino itong mga ito, pero bukod doon sa tumaas ang kanilang BP ay maayos naman daw ang ibang kondisyon nitong limang akusado, June. Maraming salamat. So yun po yung video at yun lang naman, kaya ganyan yung ating title at thumbnail kasi maraming nagtatanong kung bakit daw kasi naka-blurred yung mukha ni Kibuloy, 'di ba? At sa kanina pinakita si Kibuloy nakatakip yung mukha, nakasombrero. Maraming nagtatanong kung si Kibuloy nga daw ba 'yon, 'di ba? Oo, so hindi natin sila masisisi kung bakit nila tinatanong 'yon. 'Di ba? Kasi marami pong nagduda. Oo, Ma'am Tamura, shoutout po Kaya kasi sinasabi nila, bakit ganyan si Kibuloy? VIP ba 'to? Pag isa kang normal na Pilipino na nagnakaw lang ng pagkain dahil gutom ka, nakabalandra yung mukha mo dyan. Hindi pa naka-blurred. 'Di ba? So napaka-unfair, 'di ba? Unfair po talaga. So sana ang batas dapat kasi walang mahirap, walang mayaman. Okay? Pero ewan ko lang pag anak ka ng Diyos. 'Di ba? So yun yung dapat baguhin. Kasi hindi talaga magandang tingnan. Nakakatampo. Diba? So, ayan po yung ating live ngayon mga pre. Ayan tayo po ay isang topic lang man po tayo ngayon pero mamaya may upload po ako. Pero, lipat po tayo dito kay Papa Trix kasi naka-live po si Papa Trix. Ayan, yan po yung kanyang link. Naka-live po siya ngayon. Ito din po yung topic niya mga pre. No? So, lipat po tayo kay Papa Trix. Ayan, naka-live po siya ngayon. So, yan guys, no? Ako ay magpapaalam muna pansamantala. Ayan.